Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mogs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap mga kababayan at gagawa natin ng reaksyon, no? China, merong huling babala sa Taiwan, no? At di umano, eto pong babala na to ng China sa Taiwan mga kababayan ay posibleng umatake sila anumang oras, no, dito nga po sa Taiwan. Ako po, yan ang ating aalamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Napakalaki po ng epekto nito sa ating bansa mga kababayan kung sakaling aatake ang China sa Taiwan dahil siguradong apektado rin po tayo dito. No, kayo ba naniniwala, no? Na apektado tayo, no, sa gagawing pag-atake ng China dito po sa Taiwan. Mga kababayan, no, ano sa palagay ninyo? Handa na ba ang ating Armed Forces of the Philippines na ipagtanggol po ang ating soberanya? Diba? Ang makapagdepensa tayo laban sa gagawing pag-atake ng China, no, diyan sa Taiwan at kung sakaling pati tayo, no, ay atakihin din po ng China, no? Ano sa palagay ninyo mga kababayan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion. Shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers diyan. Alright, so alamin natin itong balita na to mga kababayan at ating pag-usapan at gawa ng reaksyon, no? Let's go. Alright, moving on, Taiwan's defense ministry claims to have detected 59 Chinese aircraft around the island on Monday. Okay, so naka-detect daw sila ng 59, no, na aircraft o mga fighter jets, no, sa paligid po ng Taiwan. The highest tally since a record number in October last year. Along with 59 aircraft, Taiwan's defense ministry says it detected 9 Chinese warships and 2 balloons. The development comes 9 Chinese warship, mga kababayan. No, dineploy ng China papunta po ng Taiwan. Okay, so sumugod na yan sa Taiwan, mga kababayan. Diba? Ilang pirasong warship yun. Imagine ninyo yun. Bakit gagawa ng ganong napaka-bold na move, no, etong China kung wala silang masamang balak? O baka naman isa na naman itong pananakot, mga kababayan. No? O pagbabanta sa buong mundo. No, pinagpapakita na naman sila ng kanilang puwersa. 'Di ba? Dahil nga po alam natin na nagkakagirian itong China at itong Amerika. 'Di ba? So posibleng nagpapakita sila ng kanilang puwersa, mga kababayan, laban po sa Amerika. comes just days after Taiwanese President 9 Chinese warships, 2 balloons also spotted. Chinese warships and 2 balloons. The development comes just days after Taiwanese President Lai Ching-te called China a foreign hostile force. In recent years, Beijing has ramped up the deployment of fighter jets and naval vessels around the island. It is to press its claim of sovereignty. China insists Taiwan is part of its territory. Yan yung laging sinasabi ng China, mga kababayan, na ito nga pong Taiwan, no, parte ng teritoryo ng China na pinabubulaanan naman ng Taiwan dahil nga po humiwalay na sila sa China. Yun yung kanilang sinasabi. No, at ang Taiwan ay hiwalay na bansa, no, dito po sa China. Pero under China's China policy, kinukuha po nila yung Taiwan at gusto nilang ibalik sa China, no, sa mainland China. Pero ayaw na nga po ng Taiwan dahil nga po alam nila, no, na pagka nakuha sila ng China, lalo silang mahihirapan. Pangalawa, sa nakikita ko dyan, no, baka gawin silang military outpost ng China. Posible yun. No, dahil napakalaki ng pangarap na itong China na mahawakan ang kabuuan ng South China Sea. Dahil pangarap nilang mahawakan, mga kababayan, no, etong trade route na to. 'Di ba? Yung ekonomiya ng buong mundo na po pwedeng dumaan po diyan at pag yan ay nahawakan nila nitong mga na to, magbabayad sa kanila ng tax. No, lahat ng dadaan na trades diyan sa lugar na yan. Pwede sila mag-implement kumbaga ng toll gate diyan sa lahat ng barko na dadaan dyan.
No? At the same time, mas madidepensahan nila na mas maayos yung kanilang bansa dahil hawak nila yung buong teritoryo. Hawak nila yung Taiwan. Diba? Anytime, pwede nilang kalabanin ang South Korea, ang China, ang Japan, at ang Pilipinas dahil alam nyo naman na napaka-strategic din ang location ng Taiwan. Diba? Kaya gustong-gusto nilang hawakan yan. At yan naman ang ayaw mangyari ng Taiwan, mga kababayan. Yung maging maging military base ng China. Dahil nga ini-insist nila, may sarili na kaming bansa, itong Taiwan, at ayaw na namin sa China. Diba? Yun naman yung hindi maintindihan ng China. China insists Taiwan is part of its territory. It has threatened to use force to bring the democratic island under its control. Gusto maibalik On ng the other China hand, under Taiwan control. accuses China of using espionage, cyber attacks, and disinformation to weaken its defenses. Yan. Disinformation, mga kababayan, yan din yung ginagawa ng China dito sa Pilipinas ngayon. Para magkawatak-watak tayo at magkahati-hati tayo. Diba? Kaya makikita natin, wala pang mahal na araw, naglalabasan na yung mga Hudas. China of using espionage, cyber attacks, and disinformation to weaken its defenses. In October last year, China launched large-scale military drills. Taiwan shared it detected a record 153 Chinese aircraft around Taiwan. Now, some of these aircraft have reportedly taken part in joint combat patrols. Now, justifying its action, China said its action were a response to external forces' willful connivance. External forces. Ibig sabihin, kasama dyan yung puwersa ng Amerika na may base militar dyan po sa Taiwan. No? At yung suporta na binibigay ng Amerika sa Taiwan through military assets. Diba? Yung mga military support. Yun ang inaayawan ng China. Ayaw nga kasi ng China na lumakas itong mga bansa na to kasama na ng Pilipinas, mga kababayan, para mas madali nilang masakop. No, tandaan ninyo, lagi natin sinasabi, no, pag nagkagulo sa China, sa Taiwan, mga kababayan, damay tayo dyan. Damay na damay tayo dyan. Support for Taiwan's independence was also mentioned, warning the Taiwan independence separatist forces. Now, on March 14, the commander of the People's Liberation Army, PLA, warned Taiwan, saying Chinese military remains on high alert and is ready to fight at any time to thwart any attempt at Taiwan independence. Additionally, the Chinese government criticized U.S. decision to remove a reference to the status of Taiwan from the State Department website. The United States does not diplomatically recognize Taiwan, but remains its main security backer. In February, it removed a line from a State Department fact sheet that stated, "We do not support Taiwan independence." Last week, Taiwanese president branded China hostile and proposed measures to combat deepening Chinese infiltration in the island. No, yan naman ang sinasabi ng Amerika, mga kababayan, na hindi nila kumbaga ina-acknowledge yung pagsasarili ng Taiwan. 'Di ba? So malilito ka rin kasi sinusuportahan pa rin nila yung military ng Taiwan. Ano yung meron doon? May sarili kasi silang makukuha po diyan. Tandaan ninyo, may puwersa sila sa South Korea. No? Dahil kinakalaban ng Amerika rin ang North Korea. Okay? Pag naipit ang puwersa nila sa South Korea, yari sila. Kaya hindi nila pwedeng basta-basta iwanan etong Taiwan. Hindi nila pwedeng basta-basta talikuran yung puwersa nila na nasa South Korea. Maiipit yung mga yon. Dahil nasa loob na sila eh. So once na ibinigay ng Taiwan yung bansa nila sa China, mga kababayan, yung South Korea na puwersa ng Amerika doon, maiiwan na. Maiipit na. Mahihirapan ng mahatak yan. Otherwise, pagbibigyan ng China yan. Yan ang posibleng mangyari dyan. O, lumabas na kayo dyan. So, mawawala na ng depensa ang South Korea, mga kababayan, at pag nangyari yon, aatake na ang North Korea sa South Korea. Yun ang posibleng mangyari dyan. Dahil wala na silang suporte. Diba? At wala na rin depensa mula na manggagaling dito po sa Taiwan.
Dahil marami ring military base ang Amerika diyan sa Taiwan. Okay? So, ganyan kasalimuot, no, itong lugar na to. Pati nga po yung Taiwan na yan. At pati ang Pilipinas, mga kababayan. Dahil pag binitawan na rin tayo ng Amerika, yari na, hawak na ng China ang buong Southeast Asia. Okay? At kaugnay niyan, ito yung isang kaugnay na balita niyan, mga kababayan, no? Pakinggan din natin to. China has increased its military activity near Taiwan. Beijing says that it is punishing the island nation for the Taiwanese President Lai Ching-te's continued promotion of separatism. Taiwan's defense ministry has said that China had carried out joint combat readiness patrolling, one in the morning and one in the afternoon, sending 59 Chinese warplanes, including the J-10 jets and drones to areas near Taiwan. The Taiwan's ministry noted 2 planes crossed the Taiwan Strait median line, an unofficial buffer between the two sides. Ayan, mga kababayan, no, sa Taiwan Strait, ayan yung posisyon ng mga fighter jets, di ba? Ng China. No, nakapasok na sila dito sa Taiwan na to, sa location ng Taiwan, mga kababayan. No, Taiwan's Air Defense Identification Zone, yung area na yan. Okay, so yung median line na yan. Tapos lumagpas na yung mga fighter jets ng China dyan. At talaga namang pumasok na sila, no, sa teritoryo ng Taiwan at pinalibutan na sila, mga kababayan. Taiwan has further said that the Chinese aircraft flew in the airspace to the north, west, southwest and east of Taiwan, and that the Taiwanese air and naval forces were dispatched to keep watch. Now, Beijing has ramped up the deployment of fighter jets and naval vessels around Taiwan in recent years to press its claim of sovereignty, which Taipei rejects. Now, Taiwan has also accused China of using espionage, cyber attacks and disinformation to weaken its defenses. Totoo yan. Strategy ng China yan eh. Last Thursday, the Taiwanese President Lai had branded China to be a foreign hostile force as he proposed measures to combat the deepening Chinese infiltration in the island. Alam nyo, diskarte na ng China yan. Yung sinasabi natin, yung disinformation na yan. Yan at yan din yung ginagawa nila dito sa Pilipinas. Nagpapakalat sila ng disinformation. Baka malay natin, no, na doon sa kabilang parlor pala, mga kababayan, no, merong disinformation, no, na pinasok na ng mga Chinese. Okay? Yung disinformation kasi na yan, ang strategy na ginagawa ng China is para mapaghati-hati, no, ang sambayanan ng isang bansa. Okay? Yung tinatawag nating divide and conquer na strategy na ginagawa ng China. Okay, na kung saan, no, sisirain nila yung buong bansa na yon sa pamamagitan ng paghahati-hati ng sambayan ng Pilipino. Diba? Parang ganon sa Pilipinas. Hahatiin nila yung opinion ng Pilipino. Anong ginawa nila? Sa politika sila umatake. Alam nila mahina tayo sa politika eh. Diba? Alam nila na yung mga Pilipino masyadong apektado pagdating sa politika. At nakakuha sila ng tiyempo sa pamamagitan ng Pangulong Bongbong Marcos at dito sa Vice Presidente Duterte, no, Sara Duterte. Yun ang pinag-away ngayon nila, yung dalawang pamilya niyan. Di ba? Para mahati ang mga Pilipino. No, at ngayon nakikita natin lumalabas na unti-unti yung mga Judas. Yung mga Pilipino, no, na gusto nang sakupin yung West Philippine Sea. Yung mga Pilipino na ibinebenta na ang West Philippine Sea, no, diyan sa mga Chinese na yan. Dahil sa pag-iidolo nila, no, dahil sa politika. Yan lang naman yun eh. Ganun kalalim, mga kababayan, ang disinformation na kumakalat ngayon. Yung mga fake news, no? Magulo raw sa Pilipinas. Bakit gumulo sa Pilipinas ngayon? Bakit maraming krimen? Binabalik nyo yung mga lumang balita eh. Luma na yung balita. I-repost ninyo. Ilang taon na? 2 taon? 3 taon na nakakalipas yung balita? No? Ilalabas ninyo, gagawin ninyong relevant doon sa nangyayari ngayon. No, sasabihin ninyo na ganito sa administrasyon ngayon, na magulo sa administrasyon ngayon. Nakikita natin, pinapakalat yan sa social media. Bakit ngayon? No, kung titignan natin,
mga kababayan, na yung mga video na yan, 2 years ago pa. Matatagal na. Okay? Dahil sa masyado tayong addict na sa social media, addict na sa reels, mga kababayan, no? Eh hindi naman kayo basta-basta kikita dyan sa reels na yan. Ang nangyayari, nahahati ngayon ng mga Pilipino, nagagalit. Diba? Yun yung gusto mangyari ng China. Kayo, sang-ayon ba kayo? No? Na etong China ay meron na pong, no, mga kababayan, puwersa dito sa loob ng Pilipinas na gusto tayong magkahati-hati. I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.